There is a name I love to hear, I love to sing His word. It sounds like music in my ear, the sweetest name on earth. It tells me of a Savior's love who died to set me free. It tells me of His precious blood that sinners perfectly. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus, because He first loved me. I love you, Lord, I love you, Lord, because of Calvary. I love you, Lord, I love you, Lord, you're everything to me. I thank you, Lord, for all you've done. I don't deserve your love. When I was lost, you saw my need and left your home above. I love you, Lord, I love you, Lord, because of Calvary. I love you, Lord, I love you, Lord, you're everything to me. Jesus is the sweetest name I know, and it's just the same as His lovely name, and that's the reason why I love Him so. Oh, Jesus is the sweetest name I know. Jesus is the sweetest name I know. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus, because He first loved me. Because He first loved me.
Magandang hapon po sa ating lahat. At, at mag-ready na po tayo sa ating pong pag-aawitan. Tayo po'y tumayo at awitin po natin, May Lupang Sakdal ng Ganda. Page 97 po. Awit po tayo sa Panginoon, page 97. Sweet Bayad One. Amen. Amen. Sige po, intro po. Amen. Let's sing. May lupang, first stanza now, ready, sing. May lupang pagkaganda-ganda, handa sa atin ang Ama, at sa daay tayo niya, sa tahanay pagsasama. Amen. Karo. Masaya kung tayo ay salubungin niya. Panahong masaya sa langit tayo'y magsasama. Amen. Ano sa lakas? Sabay tayong sakdal ng ganda. Amen. Awit natin di magmamaliw, ang hinahin do'y wala na, kapayapa'y sasali. Amen. Panahong masaya kung tayo'y sasalubungin niya. Panahong masaya sa langit tayo'y Amen. Last stanza. Samang nasa kalangitan, uri ay alay dahil sa kanyang pagmamahal at sa pala niyang binigay. Last verse. Masaya kung tayo ay salubungin niya. Panahong masaya sa langit tayo'y magkikita. Amen. Isa po pong awitin, page 98. Magtiwala at sumunod. Trust and obey po sa English. Trust and obey, magtiwala at sumunod. Amen. First lesson already say, kung tayo'y mamuhay ayon sa panupay ng Diyos ang ng kanyang salita, siya ay sa atin kung ating susundin, at kung tayo ay magtiwala. Amen. Magtiwala, si Jesus ay sundin ang kanyang kagalakan, laging sa atin. Pagpawiin niya ang tanang pangamba, kung tayo'y laging mananangan. Ang kanyang patnubay, amen, sa daan tayo'y iingat. Karo, magtiwala, si Jesus ay sundin ang kanyang kagalakan, laging sa atin. On the third, kung ating buhay sa kanya'y ialay, ang pag-ibig niya'y kakamtin. Ang bawat biyaya, amen, ay palagi
ay sundin ang kanyang kagalakan. Lagi siya sa atin. Amen. Ano nas? Kahit tamis manalig sa kanyang pag-ibig, kung siya'y ating sinusunod. At kahit nasaan tayo pag-utusan, buong puso tayong amen. On the last verse now. Magtiwala, si Jesus ay sundin at kanyang kagalakan. Laging siya sa atin. Amen po rin po ang Panginoon. At pinabalik po natin si Pastor. Brother Jimmer. Amen. Purihin po ang Panginoon. Masaya po ba kayo na nasa gawain tayo ng Panginoon? Praise the Lord. Amen. At babatiin po natin ang bawat isa. Okay? At tayo po ay may mga kasamang bisita. Praise the Lord. Amen. At first time po natin nakasama si Mona Lisa. Amen. Amen. Si Ate Mona, or in short, no? Si okay, siya yung in-invite ni Sister Noemi. Amen. Praise God. Palakpakan natin sa Panginoon. Amen. Amen. At kasama din po natin si Ate Jenilyn at si Tatay Victor. Amen. At in-invite po sila ni Brother Lexty. Amen. Praise God. Salamat sa Panginoon. At kasama rin natin yung bagong na-baptize, no? Si Brother Ron at si Sister Ryla. Amen. Kasama ng kanilang dalawang anak at yung baby na nasa tiyan. 3 pa lang anak. Amen. Praise the Lord. At tayo po'y magkamustahan sa bawat isa. May bisita pa ba? Wala naman. Okay. Amen. Praise God. At tayo po'y magkamayan. Awitin natin ang ligaya ng buhay kung kilala mo si Kristo. Amen. Amen. Ready? 1, 2, 3, sing. Ligaya ng buhay kung kilala mo si Kristo. Ligaya ng buhay kung siya'y manunubos mo. Babaguhin ang iyong buhay kung siya'y kakamtan. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. Magkamayan tayo. Ligaya ng buhay kung kilala mo si Kristo. Kamayan natin ang mga bisita natin at ang bawat isa makunin mo na po natin. Praise the Lord. Amen. Let's go. People of God will say, Amen. So God be the glory. Tayo po makaupo na, mga kapatid, at alam nyo po, alam ko po, masaya ang Panginoon. Ano po, bukod sa inyong lingkod, ang Panginoon na higit na masaya. No, kaninang umaga sa ating pagsamba, nasama-sama tayo at talagang ang presensya ng Panginoon ay ating pong naranasan. Amen. At ngayon rin po, yan po ang ating hangarin na sa oras na ito ay mabigyan natin ng kapurihan ng Panginoon sa ating buhay at ng pasasalamat. Kaya nandito po tayo sa gawain ng Panginoon upang tayo po yung magpala sa Panginoon. Amen po. At pasalamatan natin siya sa lahat ng ginawa niya para sa ating buhay. At ngayon po ay makapakinig po tayo ng awitin na ihahandog sa Panginoon bago po yung unang mensahe ng Panginoon. Okay? So, pakinggan po natin si Ate Sam na magbibigay ng awitin. Pero bago po yan, ay makapakinig ulit tayo ng isang testimony, no? Para magbigay ng pasasalamat sa Panginoon
dahil sa kanyang buhay. Siguro hilingin na natin si Brother Ron. Amen. Ting bagong baptize eh. Amen. Mamaya pagpipray pala natin to, paalala nyo sa akin ha. Sige Brother Ron, halika dito. Pagpipray pala namin kayo, pati si Rayla. Halika, Ron. Pasasalamat sa Panginoon and testimony kumusta nung ikaw ay naligtas at tumanggap sa Panginoong Kristo at sumunod at nabautismo. Magandang hapon po sa inyong lahat. Amen. Na ano pa ako? Ayun nga po. Ano? Kayong dalawa dito kayo. Para ipag-pray natin. Kasi sila yung sumunod sa Panginoon. Amen. Sige, wala. Amen. Sige. Share ka. Sister Rayla. Magandang hapon po. Share ko lang po yung pagtanggap ko po kay Kristo. maraming salamat kay Sister Noemi Amen. sa paghikayat sa akin na magpunta dito sa church at Amen. magbagong buhay. Amen. Mahirap. Talagang nagpapasalamat ako sa kanya kasi magulo yung utak ko noon, talagang stress. Maabot na yung bigla siyang nagbigay sa akin ng share at na-invite ako dito. Churches seem so different from when I was a child. The songs they sing are not the same as they were before. The hymnals they used long ago, it seems they disappear. But sometimes I find myself longing just to hear at the cross, where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. Now this new song stuck of heaven, worship and God's love. But there's nothing sweeter to my ears than the fountain filled with blood. I guess I'm just old-fashioned, like the songs of old. But this times I'll make it through the day, holding through this hope. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. 'Tis so sweet to trust in Jesus, just to know Him more. This hymn simply reminds us nothing but the blood still saves the lost. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. Draw me
thy precious leading side. Oh, the blood of Jesus. Oh, the blood of Jesus. Oh, the blood of Jesus. Nothing but the blood still saves the lost. Nothing but the blood still saves the lost. Amen. To God be the glory, great things He hath done. Napakaraming niyang kinanta, no? Pero isa lang, no? Okay, so salamat sa Panginoon sa buhay ng batang yan. At ngayon po tayo po ay makapakinig po ng mensahe ng Panginoon. Handa na po ba tayo? Amen? Unang mensahe, may pangalawa pa, no? At pakinggan po natin ang mensahe na ihahatid po sa atin mula po sa Panginoon ng kanya pong isa sa mensahero na si Brother Aljon Gamba. Amen? Amen. So pakinggan po natin at naway na dyan po yung ating mga Bible. Amen? Ayan. At pag-aralan po natin ang salita po ng ating Panginoon. Ayan, amen po, isang mapagpalang gabi po sa bawat isa. Tayo po yung magde-devotion lang po, mga 1 hours lang po mga kapatid. Joke lang, mga 15 to 20 minutes lamang po ito. Tawag doon? Ano ba yun sa pagkain? Appetizer, ayan, pang himagas ba yan? Pampagana, pakala pang himagas eh. Pampagana lamang po ito. Tayo po ay, tawag doon, dadako na po sa ating message. At ayun po, tayo po ay tumayo. Basahin po natin ang salita ng Panginoon. Buksan po natin sa Philippians chapter 4. Yan, 2 talata lamang po ang ating babasahin. At babasahin ko na lang po ito sa Tagalog for the sake po ng ating mga bisita po. Nabasahin ko po yung verse 7 at yung verse 9. Yan, nandyan na po kayo mga kapatid. Ayan, sundan nyo na lang po ako sa inyong paningin. Babasahin ko po yung Philippians chapter 4 verse 7 and 9. So ready, begin. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi maabot ng buong pagkaunawa, ang siyang mag-iingat sa inyong mga puso at mga pag-iisip sa pamagitan ni Kristo Jesus. Sa 9 po, yaong mga bagay na natutuhan ninyo at natamo at narinig at nakita sa akin ay gawin ninyo at sa inyo ang Diyos ng kapayapaan. Tayo po yung manalangin. Let's pray. Mapagpalang Diyos na mapalayan sa lahat. Purihin ka po sa iyong salita na aming nabasa. Tunghayan sa oras na ito, Panginoon. Hiling po namin na patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan na gawa. Linisin niyo po ang aming mga puso at isipan, Panginoon, at nawa ay maging dalisay po kami sa inyong paningin. Gabayan, patnubayan niyo po ang bawat isa, mga magtuturo at mga tagapakinig. Nawa ay may matutunan naman po kami sa maikling devotion po na ito, Panginoon. Nawa, gabayan niyo po kami mga distractions sa paligid. Itaboy niyo po, Panginoon. Nawa, ibigyan niyo po kami ng maayos na focus sa inyong salita, Panginoon. Magsalita ka po sa oras namin. Nawa, Panginoon, ikaw po ang siyang maitahas, madahila, tanghal sa oras ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Maaari na pong makaupo ang bawat isa. At yung binasa po nating verse, andun na rin po yung title nun. Yung title po natin ay Ang Kapayapaan ng Diyos at ang Diyos ng Kapayapaan. Magkaiba po yun mga kapatid. Sa English, the peace of God and the God of peace. No? Ang kapayapaan ng Diyos at ang Diyos ng kapayapaan. So kung atin pong babasahin yung buong Philippians chapter 4 verse 1 to 9 lamang po, may kita po natin ano nga ba ang kapayapaan ng Diyos at sino ang Diyos ng kapayapaan. So di na po natin patatagalin. Una, may tanong po tayo dyan, paano natin matatamo ang kapayapaan ng Diyos? Paano po kaya mga kapatid? Pag sinabi po natin kapayapaan, ano kaya yan? Diba? Ito yung bagay na kung saan hindi siya mabibili. Na kung saan kahit may kaguluhan sa paligid mo,
meron kang peace of mind. Kaya mong umawit sa Panginoon. No? Ayun po yung kapayapaan. At yung tinutukoy po dito na kapayapaan ay hindi basta-basta. Ito po ay kapayapaan ng Diyos. No? So, paano po kayo natin matatamo ang kapayapaan ng Diyos? Unti-untiin po natin, no? No, basahin po natin sa verse 1. Basahin ko na lang po sa Tagalog. Sa verse 1, sabi po dito ni Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos, sa makatuwid, mga kapatid kong pinakamamahal at pinananabikan, na aking kagalakan at korona, gayon kayo manindigan matatag sa Panginoon, mga minamahal ko, na namamanhik ako kay Yodias at namamanhik ako kay Sintik, na magkaisa na sila ng pag-iisip sa Panginoon. Una po, paano po natin matatamo ang kapayapaan ng Diyos? Una po, maging matatag sa Panginoon. Sinabi po dyan na maging matatag po tayo bilang mananampalataya ng ating Panginoong Hesukristo. Dapat po, upang magtamo po tayo ng kapayapaan ng Diyos, dapat bilang Christian, tayo po ay matatag. No? Paano ba tayo tatatag? Siyempre po, dapat po nagbabasa po tayo ng Bible, nagpe-pray po tayo, nagsusoul win, gumagawa po ng ministeryo, at uma-attend ng mga activities ng ating church para tumatag po tayo bilang mga Kristiyano. Tatatag kaya yung isang Kristiyano kung hindi uma-attend? Hindi, mga kapatid. Yung isang halaman, tatatag kaya o lalago ba ang isang halaman kung walang pataba? Hindi po lalago ang isang halaman kung walang pataba. No, kailangan po niya ng pataba. At tayo po mga Kristiyano, ang pataba po ng ating mga buhay ay ang salita ng Diyos, ang pananalangin, at ang paggawa ng kanyang tungkulin. So una po, paano tayo magtatamo ng kapayapaan ng Diyos? Maging matatag sa Panginoon. Pangalawa, mabilis lamang po ito, alalahanin ang iba. Basahin po natin sa verse 3. Ipinakikiusap ko rin naman sa inyo, tunay na katuwang sa pasanin, na tulungan yaong mga kababaihan na nagpapagod na kasama ko sa Ebanghelyo. Kasama rin naman si Clemente, pati ang iba pang mga kamanggagawa ko, na ang kanilang pangalan ay nangasa aklat ng buhay. No? Paano tayo magkakaroon ng kapayapaan ng Diyos? Isipin mo yung iba. Paano yung kapatid? No? Kailangan mo ng kapayapaan, pero bakit iisipin mo pa yung iba? No? Ito po, no, para magtamo po tayo ng kapayapaan ng iba. Kung may nakikita kang pangangailangan ng kapatid mo, no, tulungan mo siya. Kung kaya mo naman tulungan, ibigay po natin yung tulong na nasa kanila. No, may kita po natin diyan na kung saan meron po dito mga babaeng kung saan sila po ay nagbabahagi ng ebanghelyo, natulungan daw sila. Bakit? Maaaring yung mga nandito, nakasulat dito sa yung mga babaeng ito ay iniwan na yung kanilang dating buhay, yung kanilang pagtatrabaho, at inaalay nila yung buhay nila sa Panginoon. Kumbaga, wala na silang ibang trabaho, ang gagawin nila, nag-ebanghelyo na lang sila. So, marapat lamang po na tulungan natin ang bawat isa mga kapatid kung may pagkakataon. No? Na gaya ng sinulat po ni Pablo sa mga taga-Pilipos. Pangalawa, alalahanin po natin yung iba para magkaroon po tayo ng kapayapaan ng Diyos. Kasi konsensya mo yan, di ba? Konsensya mo yung ibang kapatiran kapag may sakit siya o kaya nahihirapan siya sa buhay, magkakaroon ba ng peace of mind nun? No? So, unless na lang kung wala ka talagang pakialam sa iba, no? Hayaan mo lang talaga sila na maghihirap, no? Pero kung tayo po ay tunay na Kristiyano, tulungan po natin yung iba sa lahat ng pagkakataon. Next po, basahin po natin sa verse 4, magalak sa Panginoon at muli kong sasabihin, magalak kayo. Magalak po tayo sa Panginoon. Ano po yung galak? Sa English, rejoice. Yung anong piniksing word? Joy. Joy, hindi po ito yung yung liquid dishwashing . Yung tinutukoy po, yung joy po, ito po ay tawag doon malalim na kasiyahan o kagalakan sa iyong puso. Ito yung kahit na may problema ka, may nakakarap sa iyong buhay, kahit may sakit yung anak mo, kahit gutom na kayo, may joy ka sa puso. Magkaiba po yung happiness and joy. Yung happiness po, seasonal. Halimbawa, pinatawa tayo ni Colex. Yan, happy tayo, may happiness tayo. Pero maya-maya, mawawala na naman yun. Pero yung joy, ito po ay hindi basta-bastang nawawala sa mga Kristiyano. Na kahit kinakaharap mo yung problema, kahit mahirap yung buhay natin dito sa lupa, wala tayong sariling bahay. Ano pa? May sakit tayo, nahirapan tayo sa pagpapaaral ng ating mga anak o nahirapan tayo sa pag-aaral, masaya ka pa rin nagdilingkod sa Panginoon. So,
Pangatlo po, magalak po tayo sa Panginoon. Pang-apat, basahin po natin yung verse 5. Hayaang makilala nawa ng lahat ng mga tao ang inyong kahinahunan, malapit na ang Panginoon. Pang-apat po, maging halimbawa po tayo sa iba. Bilang mga Kristiyano, dapat nagiging halimbawa tayo. Ilaw at asin. Diba? Dapat nagiging ilaw at asin tayo sa iba. Kung tayo ay, tawag doon, sa bahay natin magagalitin tayo. No, maganda bang halimbawa yon? Hindi po mga kapatid. Kung sa school natin, nakikita na palang mura tayo. Magandang halimbawa ba yon? Kung sa kamag-anak natin, paalaaway tayo. Sa social media, palatira tayo sa iba. Magandang bagay ba yon mga kapatid? Hindi po. No, hindi ka magkakaroon ng peace of God sa bagay na yon. Kaya dapat maging halimbawa po tayo sa iba. No? And number 5, basahin po natin ang verse 6. Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa bawat bagay sa pamagitan ng panalangin at paghiling ng may pasasalamat ay hayaang maipaalam ang inyong mga kahilingan sa Diyos. No? Para magtamo po tayo ng kapayapaan ng Diyos, huwag mabalisa sa anumang bagay, manalangin sa Diyos. Nasubukan niyo na po bang manalangin sa Diyos? Na kung minsan, tawag doon, parang imposible na yung bagay, ngunit naging posible pa. Example ko po dito yung one time na baha po ako sa bayan eh. Lumubog yung motor ko. Lumubog, namatay. Sino po dito yung natirikan na ng motor sa baha? Wala, si Brad Ron pa lang. Nakakatakot, di ba, Brad? Ninyo at nangatata mo at naririnig at nakikita sa akin ay gawin ninyo at sa inyo ang Diyos ng kapayapaan. Ano pong sabi dyan? Lahat po ng natutunan natin sa ating pastor, especially po sa Word of God, sa Bible, ano pong sabi? Gawin. Gawin ninyo. No? Ano pong inutos sa atin ng Diyos? Tayo po ay mag-soul win, ano pa? Manalangin, ano pa? Magbigay sa Kanya, manambahan, lahat ng bagay na patungkol sa Diyos, gawin po natin. No? At ang Diyos ng kapayapaan ay sa inyo. Wow, amen po. No, lahat po na ito. So, ito lamang po yung ating maiksing preaching, ang kapayapaan ng Diyos at ang Diyos ng kapayapaan. Yun lamang po ang ating preaching, nawa ay may natutunan po ang bawat isa sa ating mensahe sa gabing ito. Amen po. Let's pray. Mapagpalang Diyos, nawa pa rin sa lahat. Salamat po sa iyong salita na gumabay sa amin. Nawa, Panginoon, ang inyong salita po ay mamatawi sa bawat isa sa amin. Nawa, Panginoon, ang inyong pong kapayapaan ang siyang patuloy na sumagana sa bawat isa, gumabay sa amin. Bigyan niyo po kami ng kalakasan. Ang Diyos ng kapayapaan. Amen. At papasukin niyo si Kristo sa inyong puso na siyang magbibigay ng kapayapaan sa inyo. No, Jesus Christ is the Prince of Peace. Siyang prinsipe ng kapayapaan. Amen. At pag natagpuan niyo si Kristo ng kapayapaan, ang buhay ninyo ay magiging payapa sa piling ng Diyos. Amen? No? Hindi po yan yung rest in peace na pag namatay ka, doon ka lang magiging payapa. Pwede kang maging payapa kahit ikaw ay nabubuhay. Amen? At matatagpuan natin yon sa pamagitan lamang ng Panginoong Hesukristo. At sasaliksikin natin siya sa ating buhay. So, salamat sa Panginoon, sa Kanya pong mensahe. At ngayon po, tayo po ay dumako po sa pag-awitan, Brother Jimmer. At mag-ready po ang choir. Amen. Hello, sound. Ayan, amen po. At tayo po'y tumayo at awit po tayo sa Panginoon. Awit po tayo. Page 95, kahit na kubo. Amen. First stanza now, ready, sing. Kahit na kubo ang aming daanan, dito sa lupa'y may kasiyahan, pagkat sa langit may
walang hanggan. Wala nang hapis at laging sariwa sa piling ng Diyos na mayaman. Amen. Maaari na po tayong makaupo. Alis kong isalaysay ang upang sa langit. Ang luwag at ni Kristo, puspos ng pag-ibig. Nais kong isalaysay, pagkat ito'y tunay. Sa tuwing aming ulitin, laging nasisiyahan. Ibig kong isalaysay, ang lumang kasaysayan, ukol sa pagmamahal ni Kristo sa lahat. Kami ay may balita sa lahat, buong puso'y liwanagan. Balita ng katotohanan, kapayapaan ilaw, kapayapaan ilaw. Kadiliman ngayon'y lisanin, liwanag ay siyang tumurin. Ito'y si Kristo, alin natin na ilaw at pag-ibig. Inig ng pag-aawit natin siyang naririnig, kawal ng katotohanan ng siyang mananalig. Sa larangan ng minta ang patawad ay pag-ibig, ayot ang isahin. Lakad-lakad wag umurong, si Jesus ang siyang katulong. Lakad-lakad wag lumingon, tagumpay mayroon. Maglalakbay ako kahit sa malayo, ipagpapahayag ang balita. Marami pa ang hindi nakarinig, dapat silang maanghiyan. Sa malalayong tapon, dadalhin kong balita, hanggang sa malaman nila ang kaligtasan ng Diyos. Sa malalayong tapon, dadalhin kong balita, hanggang sa malaman nila ang kaligtasan ng Diyos. Hanggang sa malaman nila ang kaligtasan ng Diyos. Amen. Muli po tayong umawit sa Panginoon at awitin po muli natin ang kahit na kubo, tayo po'y tumayo. Awitin po natin ang last stanza po. Last stanza. And ready now, ready sing. Huwag kang maawa sa kalagayan ko, pagkat sa langit ang aking tungo. Pansamantala, pansamantala, manlalakbay dito hanggang sumanto sa palasyo. Amen. Last chorus. Ako'y may bahay na di masisira doon sa langit.
po, tayo po ay makaupo na. Amen. Tunay napakasayang makinig ng awitin na para sa ating Panginoon. Amen. At napakasayang umawit sa ating Panginoon. Amen po ba, mga kapatid? Praise the Lord at purihin ang Panginoon at patuloy siyang mapapurihan sa ating pong mga buhay, mga minamahal na kapatid. At sa oras po na ito, mga kapatid, ay ating pong mapakinggan ang huli at ang ang huli pong mensahe ng Panginoon sa gabi pong ito. At naway handa na pong bawat isa na mahamon ng kanyang salita. Amen? At kung saan ay magkaroon ng pagbabago ng buhay sa pamamagitan ng salita ng Diyos na nagbabago ng buhay. Amen? Ang Diyos ng kapayapaan. Amen po ba? At ngayon po tawagin na po natin sa pulpito ng Panginoon ang kanyang tagapagsalita na inihatid niya sa oras na ito, mga minamahal na kapatid. At bigyan natin ng galang ang salita ng Diyos at naway nariyan ang inyong mga Biblia upang tayo po'y mag-aral, magsaliksik sa mga kapatiran ko dito. Naway handa rin ang inyong mga ballpen at notebook para mag-take notes at i-devotion natin yung ating mapag-aaralan sa gabing ito. Hindi na natin patagalin, tawagin na po natin ang tagapagsalita ng Panginoon sa kanyang pulpito na si Brother Lex D. Tragura. Hello sound. Amen. Magandang gabi na kasi 6 na eh. Magandang gabi po sa ating lahat. Amen. Tayo po ay muli mag-aaral po ng salita ng Diyos. I hope and I pray na tayo po ay maging mapagtanggap sa salita ng Diyos. Amen. Kasi yan po yung pagkain nating spiritual eh. Diba? Yung taong walang salita ng Diyos, yan yung mga taong nagiging bugnutin na tinatawag. Yung mga mainitin, yung ulo. Yung tipong may pera naman, parang ang lungkot pa din ng buhay. Kasi walang salita ng Diyos. At yung salita po ng Diyos yung sinabi ganyan ni Brother Aljon, yun po yung nagbibigay ng peace of God. Diba? At ang laki po ng kaibahan kapag yung God of peace, yung sumayo pa. Diba? Kasi yung peace of God, talagang binibigay niya sa mga taong nakikinig ng kanyang salita. Pero yung mapasayo yung God of peace, mas malaking, mas malaking, advantage, pakinabang. Mas malaking advantage yung pakinabang na isang mananampalataya na yung God of peace ay sumaiyo. Kasi yung peace of God na sasayo, parang, bonus mo na yun, may peace of God ka eh. Pero yung naligtas ka, nasa yun na yung God of peace. Amen? Kaya naman po, yung salita ng Diyos atin pong namnamin, pag sinabi nating namnamin, ay talagang enjoyin natin, di ba? Enjoyin po natin. Sa isang bulalo, kapag may sabaw, sarap ng kain, di ba? Medyo nagugutom ng konti, no? Yung kanina, yung sopas, di ba? Nakakagutom yung sabaw. Pag may mga ganyang kasasarap na pagkain, na-enjoy natin. May kung ano-ano yung lumalaki sa atin, di ba? Yung tiyan, yung pisngi, parang ako lang yun eh. Di ba? Pero ang salita ng Diyos, namnamin natin. Meron niyang mga part na matitigas, enjoyin mo. Ngat-ngatin mo kung kailangan ngat-ngatin para tumibay ka. Para maging matatag kang Kristiyano. Tayo po tayong lahat at basahin po natin ang isa sa mga very popular tawag dito, na book sa Romans. Ito ay gamit na gamit ng mga taong soul winner. In Romans chapter number 6, basahin natin from verse 22 up to verse number 23. Pero mamaya, tatry po natin i-analyze yung verse 16 pataas kung may time pa po, kung magkaroon ng time. Pero basahin natin Romans chapter number 6 verse 22. At kung nandyan na po kayo, magsabi lang po kayo na amen para alam natin. Ayan, sabay-sabay nating basahin in King James Version sa English po para mas maganda. Ang sabi po ng Bible, sabay-sabay nating basahin verse 22. But now being made free from sin and become servants of God, ye have your fruit unto holiness and the end everlasting life. For the wage of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ, our Lord. Yan, nakikita na natin yung talagang paiikutan ng pag-aaralan natin. Una, pinakita niya sa 22, yung bagay na ginawa ng Diyos sa atin. Then pagdating sa 23, binigyan kanya ng option, ng choices. Mili ka na lang. Tayo pong lahat ay pumikit at manalangin tayo sa Diyos. Panginoon namin Diyos sa dakila, salamat po sa gabing ito. I pray, Lord, na itago niyo po ang inyong lingkod at ang inyong mga makikinig
sa inyo pong salita sa pamamagitan ng Banal na Espiritu. I-humble niyo po kami, Panginoon. Tanggapin namin ang mga katotohanan na kailangan namin marinig. Ituwid niyo po kami sa aming mga pagkakamali. We know na yung inyong salita, Panginoon, ay siyang dakila at tapat na kayang kumilos sa buhay ng bawat isa. Even though may pagkukulang kami, kaya niyo pong tugunan yung mga bagay na ito. Gawin niyo po kami karapat-dapat sa inyong salita, Panginoon. Linisin niyo po kami at alisin ang aming mga karumihan at kasalanan. Ito po ang aming samot panalangin sa tanging pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Sige po, tayo pong lahat ay makakaupo na. At nangako ako kala tatay, eto na naman ako sa oras ko na to eh. Nangako ako kala tatay na 6 tapos na tayo tay. Kung hindi tayo magmerienda. Sinabi ko kanina kay tatay yun. Pero kung magmerienda tayo tay, 6:30. So meron na lang po akong 22 minutes. Tay, 22 minutes tay. Yung salita ko pa lang yun tay ha. Kasi may mga ano pa tayo tay. Kung okay lang sa inyo tay. Kasi sabi ni tatay sa akin kanina, okay lang yan. Sabi niya, yung ikaw nga noon, nagdi-disco ka, ilang oras ka magdamag eh, di ba tay? Sabi ni tatay kanina. Tapos yung nasa oras ka ng Panginoon, lilimitahan mo, sabi niya. Kaya sabi ko, sige tay, tama yan, kahit ilang oras lang tayo, no? Okay lang tayo hanggang 10. De, biro lang po, no? Sige po, no, pag-akalan natin, yung title po ng message natin ngayong gabi ay pinamulitan ko pong, Take the Lord Seriously. Take the Lord seriously. No, seryosohin po natin yung nais sabihin sa atin ng Panginoon. Kasi minsan, nagiging biro na lang po ito eh. Sabihin natin, makasalanan ka, impyerno ka mapupunta. No, ginagawa lang natin, biruan minsan yan eh. O sa impyerno ka mapupunta ha. Minsan, biruan natin, penging hangin, ikaw lang ba anak ng Diyos? O diba? Nagiging biruan natin minsan, yung patutunguhan ng kaluluwa ng tao, kung langit ba o impyerno. Pero ang sabi ng Bible, napakalinaw, binigyan niya ng option ang mga tao ang mananampalataya. Teka, sabi niya, pag-isipan mong mabuti yung mga desisyon mo sa buhay, yung mga gagawin mo. Kasi ang sabi niya, kung ikaw ay mamumuhay sa kasalanan, meron kang kabayaran ng kamatayan. At ang sabi niya, kung ikaw naman ay tatanggap kay Kristo, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Now, talungin po natin, sino po dito ang nakakatiyak ng sa langit siya pupunta? Yung seryoso po. Hindi po nagbibiro. Yung naiintindihan talaga niya. Sige, tanongin natin. Si Ma'am Jenny Lynn, ito kasi Bible study ko to si Ma'am eh. Ma'am, kailan ka tumanggap sa Panginoon? Yung talagang tinanggap mo siya? July 10, yun po yung unang punta ko po, pangalawa. Unang punta. Natatandaan ni Ma'am Jenny Lynn, yung July 10 na siya ay tumanggap kay Kristo. Pero siya po ay 10 years nang umaattend sa isang gawain sa simbahan. Pero nung July 10 lang yan, natagpuan at talagang naintindihan yung kaligtasan. Bakit? Sineryoso niya eh. Na merong impyerno, tama po ba Ma'am Jenny? Sabi ko sa kanya, Ma'am Jenny, kung hindi mo tatanggapin ngayon si Kristo, mapupunta ka sa impyerno. Sabi ko, gusto mo ba ngayon na? Sabi ko sa kanya, sabi niya, pag panahon na. No? Pero sineryoso niya na pwede siyang mapunta ng impyerno. Kasi yun yung sabi ng Bible eh. Binigyan niya tayo ng option eh. Alamin mo kung saan ka lulugar. Gugustuhin mo bang mapunta ng impyerno o gugustuhin mo mapunta ng langit? At yun po yung naging desisyon natin ngayon. Na tinanggap natin sino? Si Jesus Christ bilang tagapagligtas. At napakadali. Dahil tinanggap mo si Kristo, meron ka ng buhay na walang hanggan. Ngayong tinanggap mo si Kristo at nagkaroon ka ng buhay na walang hanggan, ang Diyos ay seryoso din sa'yo. Anong ginawa sa atin ng Diyos? The Lord is serious when He saved you. Because He made you, in first point, He saved you. And a saved person is free from sin. From the moment that you save and you accepted the Lord Jesus Christ as your Lord and personal Savior, you are free from sin. Akalain mo yon, naging malaya ka sa kasalanan. Para po mas maintindihan mo, mas maintindihan po natin yung sitwasyon, baliktarin po natin. Ikaw muna ay alipin ng kasalanan. Kapag ikaw po ay alipin, wala kang magagawa kung anong ipag-utos sa'yo. Nung panahon po ng medieval era, tama ba? Medieval era ba yung tawag doon? Yung may mga alipin pa at mga Panginoon. Ayan, pati ng mga old times. Kapag sinabi ng Panginoon mo o ng master mo, maghubad ka, wala kang magagawa, maghuhubad ka. O pag sinabi niya, magpakamatay ka, magpakakamatay ka. Bakit? Alipin ka niya eh. O tumambling ka, tatambling ka, alipin ka na eh. Pero pag tapos na yung usapan ninyo na pagiging alipin, naging malaya ka na, kahit inang utos niya sa'yo, hindi mo na pwedeng sundin. Pwede mo lang suwayin yung inuutos niya. Bakit? Malaya ka na. Yun po yung ibig sabihin ng sinabi dito na free from sin. Noon po tayo ay alipin ng kasalanan.
Pag sinabi ng katawan mo, gusto ko ng yosi, talagang hihit-hit ka ng yosi. Si tatay, binabanggit niya yan nung mga nakaraan. Dati alipin siya ng paninigarilyo. Pero ngayon, tinigil na niya. Ay, kailan niya ba tinigil, tay? Last year lang po ba? Last year. Tinanggal na yung tatay. Nung ikaw ay alipin pa ng alak, talagang pag nainitan yung lalamunan mo, talagang red horse, di ba? Isang malamig na beer naman dyan. No? Talagang iinom ka. Kapag alipin ka ng sugal, pag nakarinig ka ng kalansing na bari, karakus yun ah. O nalaglag lang naman yung bariya, di ba? Alipin ka eh. Ganyan po yung ginagawa ng pagiging isang alipin at napakabuti po ng Diyos. Ang sabi niya po sa verse na binasa natin, tayo po ay kanyang pinalaya. In verse number 26, but now being made free from sin. Ikaw ay pinalaya na ng Diyos sa iyong mga kasalanan kasi tinanggap mo si Kristo. Yan po yung ginagawa ng isang taong mananampalataya na tumanggap kay Kristo. Kasi hindi po natin kayang bayaran yung ating mga kasalanan. Yan po yung ginawa ni Jesus Christ. Nung binayaran niya yung kasalanan mo, hindi ka na alipin kailanman. Kasi nakatali ka eh. Nakatali sa iyo yung iba't ibang mga kasalanan. Nakaposas ka. Pero dahil kay Kristo, may bumili ng kasalanan mo. Siya po yun. Kaya malaya ka na ngayon, kaya hindi ka na gumagawa ng kasalanan ngayon. Ang tanong, hindi na ba talaga? Hindi ka na ba talaga gumagawa ng kasalanan? Baka mamaya pag nakarinig ka ng konting kanta, naiindak-indak ka na. Di ba? Kaya ng umaga, napunta kami kala Brother RJ, may mga charismatic sa tabi nila. Talagang sabi niya, hindi tayo magsisimula hanggat hindi masaya ang lahat. Nagsigawan yung mga tao, amen! Kanta sila. Di ba kanta nila, Brother Mark J? Yung gumaganong ka? Hindi, bira lang, di po siya gumaganong. Wala pong ganon. Mga kapatid, tayo po ay pinalaya na ng Diyos. Ang sabi niya in John chapter 8 verse 34, Jesus answered them, verily, verily, I say to you, whosoever committed sin is the servant of sin. Kung sino man ang gumagawa ng kasalanan, ay alipin ng kasalanan. Now, kung sasabihin po natin na ligtas na ako, tumanggap na ako kay Kristo, pero gumagawa ka pa din ng kasalanan, ang gulo mo. Ang gulo mo, nililito mo yung mga nasa paligid mo. Sasabihin mo, tumanggap ka kay Kristo, pero gumagawa ka pa din ng kasalanan. Baka mamaya, nandiyan ka pa din sa kalsada, nakikipagbardagulan. No, pag kailangan ng sipaan, nakikisipa ka din. Pag kailangan ng gulpihan, nakikigulpi ka din. Pag kailangan sa face-to-face ng tagasigaw, nakikisigaw ka din. Alam niyo yun, yung mga may nag-aaway. Hindi, tama siya. Hindi, tama siya eh. O hindi po. Hindi po natin trabaho yung mga ganong bagay kasi pinalaya na tayo ni Kristo. Ikaw ay ligtas na. Noong panahon na tinanggap mo si Kristo, imarkahan mo na yon. Yung araw na yon, malaya na ako sa kasalanan. Hindi na ako pwedeng gumawa ng kasalanan. Kasi hindi na ako alipin kailanman ulit ng kasalanan. Ngayon, yung kasalanan na nagagawa mo nang hindi mo sinasadya, pwede mo ihingi ng tawad sa Diyos. Kasi tapat siya na nagpapatawad sa iyo eh. Free from old sinful nature. Yan po ang sabi ng 2 Corinthians chapter 5 verse 17. If any man be in Christ, he is a new creature. Bago ka nang nilalang. Bakit? Kasi yung noong ikaw ay alipin nga ng kasalanan. Kaya nung tumanggap ka na kay Kristo, bago ka na. Ba, imaginein mo yon. Ano yung hitsura mo noon sa hitsura mo ngayon? Ba? O sa si Brother Paul. Brother Paul, tayo ka nga dito, Brother Paul. Yan. Tignan niyo po yung hitsura niyan ngayon. Yan. Tignan niyo po yung hitsura na ito ngayon. Ngayon po, nagsusuot na siya ng necktie, ng long sleeve, ng pantalon na black pants. Tapos, tignan niyo yung buhok niya. Ay, ba't ganyan? mali. Ayan. Nagulo lang kasi bagsak yung buhok niya. Ayan. May cut po ba yung video natin? Edit nyo na lang. Ayan. Noon po, noong unang punta nito, ang suot nito, t-shirt. Naka-boxer ka ba nun? Shirt ng jersey. Ayan, jersey. Tapos, may time pa na nakahikaw siya. Pero sa biyaya ng Diyos, dahil mayroong pagbabago ang Diyos, may pag-aalis ng kasalanan, eto na po siya ngayon. Yan. Pag nakipagtalikod ka, yan. Imagine niyo yung hitsura niya noon. May hikaw, naka-t-shirt, naka-jersey, pagharap, ay, iba lang. Kasi, thank you na, brother. Thank you, Brother Paul. Binago ng Diyos. Yan po ang ginagawa ng taong binago ng Diyos. Yung meron kang kasalanan noon, dahil na kay Kristo ka na, yung kasalanan na dala-dala mo noon, binitawan mo na. Inalis mo na. Kasi yan po yung ginagawa ng Diyos sa mga taong tumanggap sa Kanya. Pinapalaya sa tinatawag na kasalanan. Yan, naka-5 minutes agad ako. Point number 2,
Tingnan po natin, kung napababasahin yung ibang verse. A saved person became servant of God. Tandaan po natin, meron po tayong pagkakautang sa Diyos. Kasi meron kang kasalanan na hindi mo kayang bayaran. Kung babayaran mo man, sa impyerno na. Pero dahil hindi mo nga kayang bayaran, ang ginawa ng Diyos, si Jesus Christ na matay sa krus, inihandog ng kanyang sariling ama para bayaran yung kasalanan mo, para wala ka nang babayarang kasalanan sa impyerno. Madalit sabi, may utang na loob ka kay Jesus Christ. Sino dito nakaranas na nagkaroon ng upo bukas? Nung panahon po na hindi pa tayo ligtas, hindi po natin maintindihan yung bagay na yan. Pero nung may nagpaliwanag po sa atin na meron kang kasalanang pagbabayaran sa impyerno, saka natin lubusang naliwanagan. May ganun palang pangyayari sa buhay ko na kung saan pwedeng ang mangyari sa akin mapunta sa impyerno habang buhay. Pero dahil kay Kristo, ako ay naligtas, may nagbayad ng aking kasalanan. Ngayon, ano yung kailangan kong gawin? Yun po yung maging lingkod ni Kristo. Meron po tayong pagkakautang. So bilang isang ligtas, isa po sa ginawa sa iyo ng Diyos, maliban sa pinalaya ka sa kasalanan mo, lingkod ka na ng Diyos. Ngayon, ano po ang ginagawa ng isang lingkod? For he that is called into the Lord, being a servant, is the Lord's free man. Di ba yan yung sinabi kanina? Pinalaya ka na? Pinalaya ka na dahil lingkod ka na ngayon ng Diyos. Likewise, also he that is called being free is Christ's servant. So tandaan mo, hindi ka lang basta pinalaya. Baka inisip mo, pinalaya na ako sa kasalanan. Malaya na ako. No, hindi po yun ganun. Pinalaya ka ng Diyos kasi may responsibilidad ka na ngayon. Isang lingkod ng Diyos. Ye are bought with a price. Be not ye the servants of men. Ito po yung katutunayan. Ito po yung katunayan o katotohanan na meron pong bumili sa'yo. Yung kaluluwa mo na nakasanla sa impyerno, binili ng dugo ni Kristo. Anong sabi sa kanta kanina? Nothing but the blood still saves the lost. Yun po yung dugo 2,000 years ago na nadanak sa krus hanggang sa panahon ngayon na nagligtas sa'yo. Dugo po yun ni Kristo. Yun po yung pinambili sa kaluluwa mo na nakasanla sa impyerno. Dahil hindi mo kayang bayaran, si Kristo na ang nagbayad. Ngayon, ang obligasyon mo ay maglingkod sa Diyos. Ano ba yung mga dapat na ginagawa ng isang lingkod ng Diyos? Una, sa buhay pa lang. Makikita mo kung sino ang lingkod ng Diyos. Ang isang sundalo, makikilala mo na sundalo kapag naka-uniforme ng sundalo. Ang isang knight, alam niyo po yung knight? Hindi gabi yun yung Tagalog, kabalyero. Bull kasi ako sa R. Knight na lang, knights. Ayan yung knights. Makikilala mong knights kapag naka-armor, naka-shield of armor, naka-helmet, di ba? May espada. Knights yan. Ang isang cowboy, makikita mo kapag may kabayo, kapag may hat ng cowboy. Ang isang lingkod ng Diyos, makikita mo sa buhay niya. Merong kaibahan sa buhay niya. Makikita mo pa lang siya, bakit iba tong tao na to? Kada lilingon sa akin, parang may hangin na umahagas pa sa kanya. May liwanag sa kanya. Bakit kapag dadaan ako, nagsisialisan sila? Kasi yun po yung ginagawa ng isang tunay na lingkod ng Diyos. Sa buhay pa lang, sa pananamit pa lang, makikita na sa kanya na siya ay lingkod ng Diyos. Alam niya kung paano maglingkod sa amo niya. Alam niya kung paano siya kikilos. Alam niya yung mga gagawin. Alam niya yung buhay ng isang katulong. Yung buhay po ng katulong, kasambahay, no, alam niya na yung proseso ng gagawin niya sa loob ng bahay. Alam niya kung saan banda yung laging ginagano ng amo niya. Diba? Alam niya kung saan banda sumisilip yung amo niya kung may agiw. Alam niya kung ano yung unang sisipatin ng amo niya pagpasok sa loob ng bahay. Alam niya bakit. Meron siyang amo at alam niya yung posisyon niya. Ngayon, ikaw bilang isang niligtas ng Diyos, alam mo ba yung posisyon mo bilang isang niligtas niya? Alam mo ba yung dapat na sitwasyon mo kung hindi ka niya niligtas? Kasi kung hindi mo naiintindihan yung bagay na yun, hindi mo ma-appreciate yung pagiging isang servant of God. Hindi po ito isang obligasyon, isa po itong opportunity. Pagkakataon po pala yun, na ikaw ay naligtas, pagkakataon mo na maglingkod sa Diyos. Kaya dapat hindi ka nagsasawa sa pag-attend sa gawain ng Diyos. Opportunity po yan. Dapat hindi ka nagsasawa na magbigay sa Diyos. We must be faithful servant. Kailangan maging faithful servant ka. Yan ang sabi ng 1 Corinthians chapter 4, verse 1. Let a man so account of us as of the minister of Christ and stewards of the ministers of God. Moreover, it is required in the steward that a man be found faithful. Kailangan maging faithful ka. Hindi ka lang niligtas.
Tay, hindi ka lang basta niligtas para lang makikinig ng salita ng Diyos. Sila Brother Ronan, hindi lang kayo basta niligtas para lang makinig ng salita ng Diyos. Ang nais ng Diyos, iniligtas kayo para matagpuan niya kayong nagtatapat sa Kanya. Sa anong mga pagkakataon yun? Kapag may mga pagsubok, problema, nandyan pa din kayo. Hindi kayo umaalis. Nananatili pa din tayo. Bakit? Yan yung inaasahan sa'yo ng Diyos eh. Imaginin mo, nagpakamatay siya, tapos makikita ka lang niya nagiinom. Matutuwa kaya siya? Maiinis siya sa'yo. Baka kaltukan ka pa niya. Baka yung iniinom mong alak, ibuhos niya sa'yo. Yan yung gusto mo ha. O sige, maligo ka sa alak. Ganyan po, baka magalit sa atin ng Diyos. Kasi inaasahan niya, niligtas ka niya, may bagay siyang inaasahan sa'yo. Bakit servant ka niya eh? Ano yung dapat na ginagawa ko? Maging faithful ka. Hanapin mo yung kalooban ng Diyos. Ano ba yung dapat kong gawin, Lord? Hindi yung hingi lang tayo ng hingi sa Panginoon. Hindi ka po servant kung hingi ka lang ng hingi. No, kailangan po, alamin natin yung ginagawa natin. We must be striving servant. Hindi lang dapat basta faithful, dapat striving servant. Ano yung striving? Talagang ginagapang mo. Pinag-iigihan mo. Pinagsisikapan mo kung paano ka magpapatuloy bilang isang lingkod. Hindi yung bagyo lang. Kinabukasan, wala ka na. Sa susunod na linggo, wala ka ulit. Hanggang sa dumating na yung ilang linggo, wala ka ulit. O tignan nyo sila, Brother Ronan. Ba't bumalik sila? They're striving sa pagiging isang servant. Naalala ko yung kwento sa akin si Ate Boy, si Noemi. May persecution agad na naranasan si Brother Ronan. Nagdala siya ng Bible sa work nila. Ngayon, inalala niya yung Bible niya. Naku, baka mabasa yung Bible ko. Tinawanan siya ng kawork niya. Mga kapatid, kung ikaw ay mahinahin ng Kristiyano, manlalambot ka eh. Naku, di na ako magdadala ng Bible sa susunod. Tinatawanan ako eh. Pero Kristiyano ako eh. Kailangan kong dalhin yung Bible ko kasi binabasa ko to. Yan po yung isang striving servant. Yung nagpapatuloy ko kahit may problema, kahit minsan wala ka nang makain, o kahit wala ka nang minsan maipambayad ng bill, tuloy ka pa din. Striving servant po yan. Yung hindi ka nawawala sa paningin ng Diyos dahil lingkod ka niya. Hindi yung nawalan lang ng konting gawain, nawala ka na sa paningin. Asan yung anak ko? Baptist yun, alam ko eh. Ba't nawala yun? Ay, nandun. Nasa ibang church na ulit. No, hindi po. Hindi po dapat tayo ganun. Dapat striving servant tayo. Yung iginagapang mo yung pagiging Kristiyano mo kahit napakahirap na ng buhay. We must be a serving servant. Akalain mo yun? Servant ka na, hindi lang pala dapat servant. Dapat nagsiserve ka din. Yung word na servant ay pagiging isang lingkod. Dapat ikaw yung lingkod na naglilingkod. Meron kasing mga lingkod na hindi kayang maglingkod. Lingkod-lingkuran lang. Meron pong mga ganyan. Yung kapag nakaharap si pastor, uy, walis tayo konti. Si pastor. Pag talikod ni pastor, uy, ikaw naman, kanina pa ako. O, pag nakatingin si pastor, uy, papakanta ko pastor. O, pag absent si pastor, ayaw, masakit na lamunan ko ngayon eh. Hindi ko pwede magpakanta. O, pag nandiyan si pastor, uy, magigib ako. O, pag wala si pastor, susunod na lang. O, meron po mga ganyan. Ang tawag po dyan, servant-servanan. Mga pakunwaring servant. Ang sabi ng Bible sa atin, in Revelation chapter 23 verse 3, and there shall be no more curse, but the throne of God and of the Lamb shall be in it, and His servants shall serve Him. Dadating po yung panahon, wala na po tayo dito sa mundong to. In Revelation, sa vision na pinakita ng Panginoong Hesus kay John, dadating yung panahon, wala nang curse, wala nang sumpa, kundi paglilingkod na lang sa langit. Anong paglilingkod ang ipapakita mo sa langit kung dito, hindi mo kayang ipakita yung tamang paglilingkod? Yung nagtataka ka, paano ba yung tamang paglilingkod? Ano ba yung dapat ginagawa ng isang lingkod? Kapag dito hindi mo maintindihan kung paano maging tamang lingkod, pagdating mo sa langit, mangangapa ka din. Pagkanta nila, ay ganun pala dapat kumanta, dapat nakangiti. Saka mo lang pa-practice sa langit yung umiti. Ngayon, dahil pinractice mo pa lang sa langit, ang pangit pa ng ngiti mo. Di ba? Nakakatawa, di ba? Pero kung ngayon, pinractice mo lang umiti, pagdating mo sa langit, hindi ka lang matatawa. Kasi sanay ka lang eh. Mukha mo na yun eh. Kung ngayon, di mo pinapractice ngayon sa langit, matatawa ka pag nakita ka nila. O ngayon, di ba? Makanta tayo sa langit. O dahil kakapractice mo lang sa langit, tatawanan ka ngayon nila. Eh kung ngayon, sinasanay mo na sila sa mukha mo pag nakangiti, o di na sila matatawa sa'yo. O ngayon, practice na po natin. So kapag may awitan, ngiti ka. Kung kailangan mo sumigaw, sigaw ka. Huwag lang yung ginagawa ng kabilang gawain na
mga ganun-ganun pa. Sigaw ka lang sa awitin. Kung kailangan mong ngitian yung kapatiran mo nang nakangiti, kamayan mo na nakangiti. O hindi yung para kang may nagpipigil ng ewan na may lalabas sa likuran mo na pigil na pigil ka, di mo maintindihan. O hindi mo maintindihan. Ano bang nangyari sa taong to? Ano bang espiritu sumasanib dito ngayon? Di mo pakali. Kung ano-anong ginagawa. Kapatid, we must be serving servant. Tanungin mo si pastor, ano yung pwede mong gawin? Mga mamaya, nakaramdam mo, medyo maganda po yung boses ko, pastor eh. Feeling ko pwede, kaya ko mag song offering next week. Yung mas mataas kay Regine. Woohoo! Diba? Alamin mo, talungin mo si pastor. Opportunity po yan na ikaw ay maging isang lingkod ng Diyos. Bakit? Niligtas ka niya. Responsibilidad mo na maglingkod sa Diyos. Bakit? Binili ka niya. May utang na loob ka sa Diyos. Gawin natin yung kalooban ng Diyos. Bakit? Pagkakautang mo yan dahil niligtas ka niya. Number 3, a saved person has a fruit of holiness. Ito po, medyo nakakatakot. Ang sabi ng Bible sa atin, ye have your fruit unto holiness. Kung ikaw ay ligtas na, dapat meron ka daw bunga ng kabanalan. Ano po yung bunga ng kabanalan? Yan po yung bunga ng banal na espiritu. Now, tignan po natin in Galatians. Galatians chapter 5, verse 22. But the fruit of the Spirit is love. Meron ka bang pag-ibig sa nasa paligid mo? O baka pag nakakita ka na ng kapatiran mo, sabi nga ni Brother Earl John, may sakit na yung kapatiran mo, parang baliwala pa din sa'yo. No, halos himatayin na yan sa tabi mo, wala kang pakialam. Naghihikaos na, hindi hika-hika na, wala kang pakialam. O pag si Sister Kim yung nakatabi nyo, tapos sinika dyan sa tabi, malalaman natin sino may pag-ibig kay Kim eh. Pag yan, nagganon na, no, titignan, makikita natin sino yung nagmamahal kay Kim eh. O baka may mga kapatiran tayo dito, ang lungkot na ng muka, ang laki, pasa na yung daigdig sa problema, wala ka pa din pakialam. Tinatawanan mo pa din yung buhay. Pag-ibig po yung kailangan dyan, kapatid. Kung tunay kang ligtas, may pag-ibig ka sa kapatiran mo. Huwag mong tatawanan pag may kulangot sa ilong. Pambihira ka naman. Nakita mo na may kulangot sa ilong, tinawanan mo pa. Brad, ang ganda ng nunal mo ah. Realistic. Pambihira ka naman. May nunal na. Tanggalin mo na. Ang sweet do, tinanggal. Brad, mahal kita. Sandali lang ah. Pambihira ka naman, kapatid. Nakita mo na yung mali sa kapatiran mo, wala kang pakialam. Ibig sabihin, hindi mo yan mahal. Pag nakita mong medyo may amoy na, sabihan mo, sis, boring no? Boring no? Minsan ligo tayo. Oh, hindi naman ganun. Baka maya sabihin niyo talaga. Sabihin niyo na totoo, sis, alam mo ba, medyo may naamoy ako sa'yo. Mahal kita, ayoko na masabihan ka ng iba na masakit. Ganyan. Dapat may pag-ibig. Hindi yung kung ano yung ginagawa mo, pambira, nakikita mo na may mali, ginagawa mo pang katatawanan, Brad, tabingi yung mukha mo. Tinawanan mo pa, tabingi na nga yung mukha. No, nakasimangot na nga, tinatawanan mo pa, mga kapatid. Yan po yung bunga ng banal na espiritu. Una, pag-ibig. Joy. Next, joy. Ikaw ba ay masayahing Kristiyano? O, tingnan nga natin, sino yung mga masayahing Kristiyano? Iba, pilit na pilit eh. Yan, ganyan o. Tingnan si Mark J. O, may pataas kamay pa. Parang si Superman lang, no? Joy, yan po ang ginagawa ng joy. Ng isang ligtas, meron joy. Yung tipong pag-uwi mo, hindi mo iniintindi kung papagalitan ka ba? Yung hindi mo iniintindi, ano bang sasabihin sa akin ng nanay, tatay ko, ng lola ko, bakit ginabi ako? Kasi may joy ka eh. Kinakalimutan mo pansamantala yung mga mangyayari sa buhay mo, sa bahay mo eh. Yung hindi mo inaalala yung mga assignment mo, hindi mo inaalala yung mga labahin mo sa bahay. Kasi may joy ka eh. Nasagawain ako ng Panginoon, dapat masaya muna ako. Ganyan po yung ginagawa ng isang tunay na ligtas. Peace, long suffering, no? Magkakambal po ito eh. Kapag ikaw po ay merong joy, mararamdaman mo yung kapayapaan. Kapag naramdaman mo yung kapayapaan, mananatili ka. Magkakakambal po yung mga yan eh. Hindi mo pwedeng pag-iwalayin itong lahat ng ito eh. Ano pa? Gentleness, goodness, faith, meekness. Alam niyo po itong meekness? Sa pagkakaunawa po natin ngayon, ang meekness eh kahinahunan. Pero yung strong meaning po ng meekness, in biblical term po ng meekness, ang pinakamalalim na term po nito, active. Active po. Di ba ang inisip po natin ngayon, pag sinabing meekness, mahinahon ka. Pag binubulyawan ka na, tahimik ka lang.
Pag sinabi po nating meekness, active dapat yan. Paano active? Dapat alam mo kung paano magtamang action. Kapag ba may nagagalit sa'yo, gagantihan mo kagad, dapat meekness ka. Ano yung tamang action? Hinahon. Dapat alam mo paano mag-response na tinatawag. Yan po yung ginagawa ng meekness. Hindi yung pag may problema ka na, naguguluhan ka na. Bakit? Nawala na yung peace. Nawala na yung joy. Nawala na yung love. Magkakakambal po yung lahat. Temperance, against such there is no law. Hindi po yan kayang alipinin ng batas. Hindi po yan kayang sabihin, nasusulat. Wag kang papatay. Sinunod mo ngayon, wag kang papatay. Pero may ginawa ka pa din ng mga ibang kasalanan dahil sa pag-ibig. O dahil mahal mo, niloko ka, pinatay mo. Di ba? Ang gulo mo na ngayong Kristiyano. Ang sabi ng Bible sa atin, ito po ay bunga ng ating pagiging isang ligtas. Yung holiness, live your fruit. Kailangan isabuhay po natin ang mga bagay na ito. Now, hindi po tayo perfect. Hindi mo po pwedeng sabihin na lahat ito magagawa mo everyday. May mga time na talagang magagalit ka. But be active. Know how to respond. Dapat alam mo kung paano kang kikilos. Itong mga magkakakambal po na ito, alamin mo kung paano mo siyang maisa sa buhay mo. Show your fruit. Ipakita mo yung bunga mo. Dapat mapapakita mo yan. Ang sabi ng Bible sa atin, ye shall know them by their fruits. Ang puno ng mangga, hindi yan magbubunga ng santol. Ang bunga ni Kristo, hindi magbubunga ng kasalanan. Hindi magbubunga ng kasamaan. Ang isang puno na mabunga, sinusungkit-sungkit. Minsan, binabato pa. Yan po yung ginagawa sa buhay ng isang mananampalataya. Kung mabunga ka, kung ano-anong problema ang gagamitin sa'yo ni Satanas para lang maalis yung bunga na nakikita niya sa'yo. Kung mapagmahal kang Kristiyano, lingkod at ligtas, kung ano nung gagawin ni Satan para maalis yung mapagmamahal mo na yan. Kung ikaw ay maalalahanin sa kapatiran mo, nakikita mong medyo may karamdaman, kung ano agad inaalok mo na natulong, ay aalisin ni Satan yan. Pag-aawayin niya kayo. Bakit? Nakita niya may pag-ibig ka sa kanya. Kung masayahin kang Kristiyano, aalisin ni Satan sa iyo yan. Bibigyan ka niya ng problema para maging malungkutin ka. Kung meron kang kapayapaan sa buhay mo, aalisin ni Satan yan. Bibigyan ka niya ng kagulumihanan sa buhay mo para lang hindi ka mapayapa. Bakit? Pinapakita mo yung bunga mo eh. Pero kung di mo pinapakita yan, magtaka ka na, bakit hindi ka ginagalaw ni Satan? Bakit ang sagana ng buhay mo? Bakit parang ang ginhawa ng buhay mo? Yung mga kapatiran mo nag-i-strive sa Panginoon, kung ano-ano ng problema pinagdadaanan, ikaw na walang ginagawa sa Panginoon, pinagpapahala pa. Aba, iba yan ah. Nakakatakot yan, kapatid, kapag ganyan yung nangyayari sa'yo. Bakit? Si Satan hindi natutuwa sa mabungang Kristiyano. Bakit? Every time na nakikita niya ang puno na mabunga, susungkitin at susungkitin niya yan. Aabutin at aabutin niya yan. Kung ikaw yung klase ng Kristiyano na walang bunga, bakit kanya papansinin? Diba? Hindi ka papansin ng taong dumadaan dyan kung wala kang bunga. Baka nga putulin ka pa eh. Bakit? Sagabal ka lang eh. Pero kung ikaw ay mabungang Kristiyano, nakikita niya talagang hitik na hitik ka sa bunga, gagawin niya ang lahat, makuha ka lang. Gagawin niya ang lahat, makuha ka lang niya. Maalis ka lang niya sa gawain ng Diyos. Bakit? Sobrang bunga mong Kristiyano eh. Nakikita sa iyo yan. No? Show your fruit. And last, a saved person receive a gift of eternal life. Last, a saved person receive a gift eternal life. Regalo po sa atin yan ng Diyos. Ang sabi po niya sa Bible, in John chapter 3 verse 16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him should not perish but have everlasting life. God so loved the world. Dahil mahal ka ng Diyos, may regalo ka. Di ba ganyan si Willie? Bigyan ng jacket yan. Hindi pag-ibig yun. Gusto ka lang niyang bigyan. Bigyan ng 1,000 yan. Hindi pag-ibig yun. Nagpapakita lang siya sa TV. Pero ang Diyos may pag-ibig sa'yo. Kaya ang binigay niya, hindi lang jacket. Hindi lang 1,000. Kaya huwag mong iisipin na kapag hindi ka binless ngayon ni Lord, hindi ka na niya mahal. Hindi ka lang binigyan ng bigas, hindi ka na mahal ni Lord. Kung maka-emote ka dyan, parang pinagsakloban ka na ng langit at lupa. No, kung makaluhod ka dyan, Lord, hindi mo talaga ako mahal. Pambihira ka naman. Hindi ka lang nireplehan, hindi ka na mahal. Grabe ka naman. Yung 90 na grade mo, naging 89 lang, hindi ka na mahal. Nagkatigyawat ka lang kung ano-ano nang ine-emote mo sa Panginoon. Yung pag-ibig nga niya sa'yo,
Na dapat pag-ibig niya sa anak niya, binigay niya sa'yo, hindi ka pa niya mahal nun? Di ba napaka-unfair na minsan iniisip natin, hindi tayo mahal ng Diyos, pero yung dakilang pag-ibig na binigay niya sa atin, una niya nang binigay. Unfair po yun, kapatid. Na hindi natin minsan na-appreciate yung pag-ibig ng Diyos sa kadahilan ng yung mga bagay na tinitignan mo, hindi niya pa binibigay. Samantalang yung bagay na hindi mo pa dapat matanggap, binigay niya na, hindi ka pa nabubuhay. Dakilang pag-ibig po yun ng Diyos sa atin. For God so loved the world. Dahil sa sobrang pag-ibig sa iyo ng Diyos, yung pag-ibig niya sa anak niya, sinantabi niya muna. That's the great love. Na yung dapat bigyan niya ng unang pag-ibig, sinantabi niya muna para sa iyo. Tapos ikaw, nasasabihin mong ligtas ka na, konting problema lang, bumabalik ka sa dati mong buhay. Nakakahiya po. Nakakahiya sa harapan ng Diyos. Na matapos kanyang bigyan ng kaligtasan ng buhay na walang hanggan, simple lang problema, ayaw mo na ulit sa Panginoon. Nakakahiya po. Ano ang sabi niya? But God commended His love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us. Kapatid, makasalanan ka pa, namatay na siya sa iyo. Hindi niya muna sinabi, umalis ka muna sa kasalanan mo bago kita iligtas. Hindi po. Napakabuti po ng Diyos na sa kabila ng pagiging makasalanan mo, o sige, ililigtas muna kita. Then magbago ka na, ha? Nagmakaawa pa siya. Pambihira ka, kumuha ka pa lang ng pabor sa Diyos. O sige, iligtas mo ako, magbabago ako. Eh kung gawin ng Diyos, magbago ka muna, alisin muna lahat ng kasalanan mo, saka kita iligtas. Nasunog ka sa impyerno ngayon, hindi ka paligtas. Bakit? Hindi natin kayang bayaran yung kasalanan natin eh. Ang sabi ng Romans chapter 3 verse 23, na tayong lahat ay makasalanan at dahil sa kasalanan yon, hindi tayo umabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ano po yung kaluwalhatian ng Diyos? Standard niya po yun. Merong standard ang Diyos na kung saan abot mo sana kung wala kang kasalanan. Pero dahil may naman na kang kasalanan, bumaba ka ng isang baitang. Yung unang baitang na yon, sapat na yon para hindi ka mapunta sa standard ng Diyos. Dahil sobrang dahil mo pang ginagawang kasalanan, yung standard ng Diyos na pagkataas-taas, itinaas mo pala lalo. Ngayon, dahil sobrang taas ng standard ng Diyos, wala ka na talagang pag-asang mapunta sa langit. Pero pasalamat ka sa Diyos. Na sa kabila ng pagiging makasalanan mo, pinili niya na mamatay. Bakit? Dahil nga sa pag-ibig ng Diyos sa iyo. Para lang mapalaya ka niya sa kasalanan mo, para lang maging lingkod ka ng Diyos, para lang magkaroon ka ng bunga ng banal na Espiritu. Para magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Ganyan po kalaki yung pag-ibig sa atin ng Diyos. Kaya naman kailangan po nating patunayan yan. My sheep heard my voice and they follow me. Ang sabi ng John chapter 10 verse 27. And I give them eternal life. Yung makikinig ka lang, yung susunod ka lang, may buhay ka lang na walang hanggan. Hirap na hirap ka pa. Di ba? Napakadali lang. Tapos, papahirapin mo pa yung sitwasyon. Hindi, kailangan ko muna maging mabuti. Hindi, kailangan ko munang magsimba. Hindi, kailangan ko munang tumulong sa mga mahihirap. Pambihira ka naman. Yung pagsunod lang, yung pakikinig lang, hindi mo magawa. Tapos yung gawain pa ni Superman, gagawin mo. Ang tindi mo naman. Gusto mo pang maging si Manny Villar, tutulong ka pa sa mahihirap? Eh yung pagsunod lang sa Diyos, yung pakikinig lang, hindi mo na magawa eh. Tapos hihiling ka pa na, Lord, kaya ko to. Ako na to eh. Ang yabang pa natin minsan. Eh yung pakikinig lang, hirap na hirap kang gawin sa harapan ng Diyos. Yung pagsimba pa, minsan nga, late pa tayo eh. Di ba? Minsan nga, wala pa sa puso natin, maaga nga tayo, hindi naman tama yung puso natin. Hindi porket maaga kayo, may mali na yung mga late. Minsan maaga nga tayo, hindi naman po tama yung puso natin. Minsan yung mga late, kaya na late yan kasi may dahilan. Hinadlangan ng kaaway para malate, pero tama yung puso nila. O hindi naman pinaglaban ko yung mga late ha. May mga times kasi na minsan ang righteous ng tingin natin sa sarili natin. Bakit? Kasi nakikita tayong active. Kasi nakikita tayong mabait. Kasi nakikita tayong magaling sa harapan ng Panginoon. Pero ang totoo, may mali pala sa atin. Ang requirements ng Diyos, tupa kita, makinig ka sa akin, sumunod ka sa akin. Sa pamamagitan yan, mapapatunayan mo na talagang meron kang buhay na walang hanggan. Ngayon, makikita natin yan. Kung sino yung tunay na lingkod ng Diyos. Sige nga, try nga natin. Lahat ng tupa, tayo. Ay, nag-alangan. Yung iba, tupa ba ako? Lahat ng tupa, upo. Ayan.
Diba? Lahat ng tupa, tingin sa taas. Tingin sa baba, huli. Napakadali lang po. Ang sabi ng Bible, kapag tupa ka ng Diyos, alam mo yung tinig ng pastol mo. Kung tunay kang ligtas, alam mo sa sarili mo, kaya mo panghawakan na meron kang buhay na walang hanggan. Dako po tayo sa conclusion. Take the Lord seriously, for He was serious to give you a choice. Mga kapatid, kung ikaw, yung klase ng Kristiyano ngayon, na nalilito sa kaligtasan mo, God gave you a choice. In Romans chapter 6 verse 23, sabi niya, accept and take the benefit of it, or else reject and face the consequences. Tanggapin mo si Kristo bilang tagapagligtas kung di ko pa sure. Makakamtan mo yung benefits nito. Mapapalaya ka sa kasalanan mo, magiging lingkod ka niya, magkakaroon ka ng bunga ng banal na espiritu at buhay na walang hanggan. Reject the salvation that Jesus Christ gave and face the consequences of it. Ano yun? Impyerno. Ang laki ng pagkakaiba, no? Yung hindi mo tanggapin si Kristo, impyerno ka. Pero yung tanggapin mo si Kristo, ang dami palang benefit. Napalaya ka na sa kasalanan mo, naging lingkod ka pa niya, nagkaroon ka pa ng bunga ng banal na espiritu, higit sa lahat, pupunta ka pa sa langit. Ngayon, magkaroon ka ng option. Meron kang option, mamili ka sa mga choices na iyan. A or B. Sa langit o sa impyerno. Tatanggap o hindi. Sa oras po na ito, napakadali lang magdesisyon. Tatanggapin ko ba si Kristo o hindi? There is wages of sin, and it is a death. People knew it not, but you are. That is why you are here. Kasi alam mo yung bagay na iyan. Hindi ka naman mag-i-stay dito kung hindi mo alam yung impyerno eh. Kaya nga minsan yung iba na natili sa simbahan. Bakit? Kasi sabi nila, para mabuwasan yung pagpunta ko sa impyerno. Yun yung dahilan ng iba. Para ikaw nandito ka kasi alam mo, naligtas ka. Kaya naman ang trabaho mo, alamin kung paano mag-respond sa bagay na yan. Meron kang kaligtasan, ano yung dapat mong gawin? Ano yung kaya nating gawin? Ano pa yung pwede nating gawin? Sa oras na to, ikaw ay ligtas. Tanungin mo yung Diyos, ano ba yung dapat na ginagawa ko bilang isang ligtas? At kung hindi ka paligtas, kapatid, pakinggan mo ito, mapupunta ka ng impyerno. Anytime na mamatay ka, impyerno ang punta ng kaluluwa mo. Kaya naman kailangan pagsisiyan yung mga kasalanan mo at tanggapin mo si Kristo bilang Diyos at tagapagligtas upang nang sa ganun, yung kaluluwa mo ay mapunta ng langit. A saved person is free from sin. A servant of God has a fruit of the Spirit and has a eternal life. That's what the blood of Jesus Christ did on the cross. Kailangan mo lang siyang tanggapin, panampalatayanan sa iyong buhay bilang Diyos at tagapagligtas ng iyong buhay. Tayo pong lahat ay pumikit at yumuko. Panginoon kong Diyos na dakila, salamat po sa inyong salita. Salamat po sa inyong pag-ibig. Salamat po sa inyong ebanghelyo na ipinagkaloob sa amin. Salamat po sa pagpapangusap sa amin, Panginoon, ng banal na espiritu na kailangan namin pakumbaba. Kailangan namin tanggapin ang inyong salita. Panginoon, salamat po sa inyong dakilang pag-ibig na ipinagkaloob sa amin. Kami po ngayon ay may kaligtasan na tinatawag. Salamat po sa kalayaan. Salamat po sa opportunity. Salamat po sa mga bunga, Panginoon. Salamat po sa buhay na walang hanggan na ipinagkaloob sa amin. Ikaw po ang siyang aming nais, dakilaan, papurihan sa kaligtasang natanggap namin sa salitang pinag-aralan namin ngayon. Ibinabalik po namin lahat ng kapurihan sa tanging pangalan ng Panginoon kasi Jesus. Amen. Praise God. To God be the glory po. Patuloy po tayo sa pananalangin, mga kapatid. Ipikit natin ang ating mga mata at ang ating pong ulo ay ating pong iyoko. At magkaroon po tayo ng reflection dun po sa mensahe ng Panginoon na inihayag niya sa atin sa oras po na ito. Tunay na buhay ang salita ng Diyos, mga kapatid. And we are in the world na kung saan hindi na siniseryoso ang Panginoon. Laro-laro na lang. Even as a Christian, minsan hindi na natin siniseryoso yung tinig ng Panginoon. Biro na lang. At wala na. Merong mga tao, nilalait na yung Panginoon, nilalait yung kabanalan,
nilalait yung ginagawa para sa Panginoon. And minsan kahit tayong Kristiyano, ganun din. Hindi nga natin nilalait pero wala naman tayo sa gawain ng Panginoon. Wala tayong pagkilos. Wala tayong part. Nagkukulang po tayo sa Panginoon na mga bagay na yan. Bukas po ang altar mga kapatid sa paglapit natin at pagsuko natin sa Panginoon. Maraming sinabi ang Panginoon sa oras na ito. Marami siyang kapahayagan. Bakit hindi natin ilapit sa Panginoon yung mga bagay na yun? Dito sa harapan, maaari nating kausapin ang Panginoon. Maaari nating sabihin sa Kanya. Kapatid, bawat mensahe na pakikinggan natin, huwag natin titignan yung katabi natin na siya yung pinapatamaan. Ang titignan mo palagi yung sarili mo. Na tayo yung dapat magbago, tayo yung dapat magdesisyon ng tama, tayo yung dapat maging maayos. Kaya't meron pong imbitasyon sa mensahe natin. Ano ang pananaw mo? Ano ang refleksyon mo? Anong tutugon mo sa oras na ito sa kanyang mensahe? Lumapit tayo sa Panginoon sa pananalangin. Kung maaaring lumuhod tayo, iluhod natin sa Panginoon upang makita niya yung ating pasasalamat at yung ating pagpapakumbaba. Tayo po'y patuloy na manalangin. Aming Diyos na dakila, kami po ay nagpupuri sa iyo, Ama, at nagpapasalamat ng lubos sa mensahe po na aming pong pakinggan. At naway ang mensaheng ito ay pumasok sa aming tenga. Ito rin po ay tumimo sa aming mga puso at siyang dalhin patungo sa aming isipan upang ito ay aming pong magawa sa aming pamumuhay bilang mananampalataya. O dakilos, tunay na dito po sa mundong ito na marami ng mga tao ang kung saan ay nilalait ang Diyos. Minamasama ang Diyos. Hindi kumikilala sa Panginoon. Mga sumusumpa sa Diyos. Binababoy ang kabanalan. Ang pagiging Kristiyano ay tinatalikuran. Narito kami sa panahon na kung saan wala na kaming pakialam kung minsan. Hindi na kami nagsiseryoso sa aming paglilingkod. Kaya't naway, Ama, ang mensaheng ito ay siyang nagdala sa amin upang lahat ng aming gagawin sa aming buhay ay aming siseryosohin. Lalo't ito ay para sa kabutihan at sa kaluwalhatian mo. Tulungan niyo kami, Panginoon. Opo, may kahinaan kami. Salamat sa paalala, Panginoon. At ito po ay aayusin namin, dakilang Diyos, ang aming mga kahinain, pagkukulang sa iyong harapan. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Kailangan po namin ng gabay at patnubay ninyo. Kaya't samahan po ninyo kami na isagawa namin ang lahat ng aming napakinggan sa oras na ito, sa araw na ito, na inyo pong mga salita. Bigyan niyo po nawa ito sa aming buhay ng magandang aplikasyon na simula ngayon, i-apply namin lahat ng aming napakinggan at hindi namin ito iwawaksi sa aming mga buhay at sa aming pandinig, dakilang Diyos. Ito po ang aming pananalangin, papurit pagsambat, pasasalamat namin sa iyo, Ama, sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Amen. Praise the Lord. To God be the glory. Amen. And I know that the message is very clear. Amen? No? We are in the last days, mga kapatid. No? We are in the last days bago dumating yung rapture. Kaya kailangan seryosohin na natin. Amen? Kailan ka magseseryoso? No? Ang tao, no? Disaster na nangyayari sa mundo pero hindi pa rin nagsiseryoso. Di ba po? Ano pa bang hihintayin natin? Di ba? Yung mamatay na tayo. Ganyan yung tao. Hanggat hindi na mamatay, hindi nagsiseryoso. Yun pa ba yung hihintayin natin?
'Di ba? Yung matinding sakit bago maging seryoso tayo sa Panginoon. Huwag na sana. Kasi pag dumating yung matinding kasakitan, paano ka na maglilingkod sa Panginoon? 'Di ba? Mayroong mga nandun po paralyzed, no? Na kung saan ang lakas-lakas nila, nagkaroon sila ng sakit, sabi nila maglilingkod na ako sa Panginoon. 'Di ba? Maglilingkod kung kailan may sakit, kung kailan hindi na kaya, kung kailan wala nang magagawa. 'Di ba? Hindi natin nilalait yung may mga karamdaman, may sakit. Pero bakit ganun yung utak ng tao? Kung kailan wala ka ng silbi, tsaka mo gusto maglingkod sa Panginoon. Hello? 'Di ba? Habang may silbi pa tayo sa harapan ng Panginoon, doon na tayo maglingkod. Hindi yung kapag lumpo ka na. Amen? Hindi yung wala ka nang magagawa. Hindi yung baldado ka na. Amen? Ngayon po yun, habang kaya mo pa. Amen? Sapagkat may lakas pa tayo. Amen? Kaya seryosohin na natin. Yung kaligtasan na tinanggap natin, seryosong binigay yun ng Panginoon, hindi yun biro. Amen po? Diba? Dugo yung binuhos ng Panginoong Kristo. Buhay niya ang kapalit para maligtas tayo. Seryosohin natin yun. Amen? Amen po ba? Impyerno ang tinawid ng Panginoong Kristo para hindi tayo mapahamak sa apoy. Diba? Impyerno yan. Yung pagkakabayad ng kasalanan hanggang ilalim ng lupa yan. Kaya seryosohin na natin at ipahayag natin ang ebanghelyo ng Panginoong Kristo sa mga tao upang sila ay maligtas. Amen po ba? Maging yung kabanalan. Huwag nating paglalaruan yung kabanalan, mga minamahal na kapatid. Pag sinabi ng Biblia na bawal, bawal. Amen po ba? Huwag na nating biruin. Amen po ba? Pastor, konti lang naman eh. Pastor, wala naman nakakakita eh. Pag sinabing bawal, bawal. Huwag na yung konti lang naman. Huwag na yung nagpapalusot pa ng kaunti. Di ba? Alisin na natin, sikapin natin sa biyaya ng Panginoon. Kung ligtas ka, patunayan mong ligtas ka. Amen po ba? No? Hindi na oras para maglaro tayo. Bakit? Malapit na dumating yung Panginoon eh. Kung palaro-laro pa tayo na dumating yung Panginoon, anong aabutan niya sa atin? Diba? Sayang naman. Diba? Kasi gusto ngang agawin ni Satanas yung bunga eh. Kaya binibigyan niya tayo ng time para maglaro. No? Kasi yung paglalaro natin, hindi natin pagseseryoso, yun yung time na kinukuha na ni Satanas yung reward natin sa langit. Kasi may matatanggap po tayong reward eh. Alam niyo po ba yun? Kaya lang, pagdating mo sa langit, nagulat ka, wala ka ng reward. Bakit? Kasi hinayaan mong kunin ni Satanas. Kaya gising na tayo. Amen po ba? Gising pa po ba kayo? Amen. Salamat sa Panginoon at naway nahamon tayo, na-bless tayo ng salita ng Diyos. Amen? Naligtas po ba ang hindi paligtas at napagpala ba tayo ng salita ng Diyos? Amen. Salamat sa Panginoon at tayo po'y dadako po sa pagbibigayan natin sa Panginoon. Amen po. So, ipag-pray po natin ang giving natin sa Panginoon at pagpalain po ang ating pagbibigay at ang bawat magbibigay sa Panginoon. Dakilang Diyos, salamat po sa oras na ito that kami po ay nakapakinig ng mensahe. Salamat din po, Panginoon, sa kabutihan ninyo sa buhay ng bawat isa. Kami po ay magbabalik at magpapasalamat sa iyo sa pamagitan ng aming pagbibigay. For this is part of worship na dapat nagbibigay kami at may parte kami, dakilang Diyos. Ito po'y pagpapakita ng glory, honor, and power sa iyo, majesty, sa iyo, Panginoon, victory na ibibigay namin. Pagpalain niyo po ang bawat kamay at pusong magbibigay sa oras na ito sa pangalan ng Panginoong Kristo. Amen. Amen. God bless po sa ating giving, mga kapatid.
purihin ang Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo at awitan po natin ang Panginoon. How great thou art. Last stanza ng How great thou art. Page 166, ating hymnal. Last stanza of How great thou art. When Christ shall come. Amen. Last stanza, when Christ shall come. Ready, sing. When Christ shall come, with shout of acclamation, and take me home, what joy shall fill my heart? Then I shall bow in humble adoration, and proclaim, my God, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Dakila namin Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa lahat po ng inyong kabutihan. Panginoon, hindi man namin matumbasan ang standard ng worship. Ngunit naway, Panginoon, nakita mo ang aming mga puso na nais namin maabot yung bagay na yon sa aming mga sarili. At naway kami po ay naging katanggap-tanggap at naging kagandahan o mabangong bagay sa iyong harapan, yung aming pong pagsamba at nakaabot po ito sa trono ng inyong pong biyaya. Dakilang Diyos, naway nalugod ko sa buhay ng bawat isa at aking pong kahilingan ng pagpapala niyo po sa bawat isang nagtapat sa iyo sa oras na ito at sa pagkakaloob ng pagpapala na ayon sa iyo pong kalooban ay igawad niyo po sa bawat kong mga kapatid, sa bawat isa sa amin, sa iglesyang ito, dakilang Diyos, na kayo po ang siyang sasama sa amin, gagabay patnubay, lalo po sa mga paggawa ng kaaway na hindi magtagumpay at naway ito po ay aming malagpasan at mapagtagumpayan, Ama. Iingatan niyo po ang bawat isa sa amin, pagkaluban niyo po ng mainam na kalusugan at pagkalayo sa anumang karamdaman. At naway samahan niyo po muli kami sa gawain mo sa mga susunod na pagkakataon sa pananalangin ngayong pong Wednesday. Kayo po ang siyang manguna sa amin. Ihatid niyo po kami sa gawain mo upang ipanalangin ang inyong pong iglesia na ito po'y magpapatuloy, na ito po'y lalago sa iyo pong biyaya. Panatilihin niyo po nawa ang kabanalan sa aming mga buhay. At sa iyo po namin pinagkakatiwala, Panginoon, ang buhay ng bawat isa at ang lahat ng mga bagay na ito ay ibinibigay namin sa iyo ang lahat ng kaluwalhatian, kapurihan, kapangyarihan, aming Ama. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, ito po ang aming dalangin. Amen. Amen. Praise the Lord. To God be the glory. Amen. At tayo po'y magkamayan sa bawat isa at magkamustahan. Salamat po sa aming mga bisita. At kami po'y masaya na nakasama po namin kayo. Glory to God in the highest. I knew exactly how I wanted my own life to go. No heartaches, no failures, no disappointments to unfold. But God had a different plan for what life would bring my way. And although I may not understand, I can trust the Lord and say,